Kalakad na. Kailangan magbago kayo. Hindi wala na sakit. Wala na. Yan kasi nandito ang Diyos dahil kailangan tayo magbago na. Ang pagbabago natin ay siya ang kagalingan natin. Anong masakit sa'yo? Yan mo. Kailan pa yan? Lunes. Tapos, ano pangalan mo? Ha? Ano? San. Dito mo? Soriano. Soriano, saan sa nila nyo? Diyan masakit sa'yo? Oo? Meron pa. Saan sa nila nyo? Tayo ka nga. Galawin mo nga. Kumusta? Ha? Wala na. Hindi wala na. Amen. Amen. Yan ang ulamot ng Diyos. Walang posible. Ang mahiwaga ang Diyos, walang posible sa Kanya. Totoo yan. Lahat ng mga sakit nyo, walang posible. Siya, wala na yan. Yan. Kung may tubig sa kainin, kung may tubig ka, saan? Papaspasan ko, may isang linggo ng mga gamit yun, mga tubig. Ang tubig ang isang banal. Blessing igat yan. Tignan mo, ang lahat man ang maniniwala ay ang Diyos at sa Kanya. Kung ang tao hindi maniwala, wala ang Diyos sa Kanya. Ang sa Kanya ang Diyos-Diyosan. Dahil tiwala ka sa Kanya, hindi ako nagpagaling sa inyo ang Diyos. Bata pa ako, ako ang lagi ako nasa Kanya. Lagi kong iniisip siya sa Kanya kumakapit. Dahil ang Diyos ay matibay. Walang posible sa Kanya. Hindi nyo. Basta ang Diyos at siya ang kikilos, walang posible. Tulad yung kung daw ka manawag kahapon. Ito na ang kwento ng isang kasama natin. Sino gumaring galing magkwento? Ha? Magturuan, dalawa. Ito, magsalita. Yung pinuntahan namin doon sa Manawag. At nakatingin lang sa akin, pali-paliwala ako. Magandang hapon po sa ating lahat. Balik po kahapon, nag-mission po kami ng Manawag. Yun po yung utos po ng Ama. Pero nasa Manawag po kami, may pinuntahan po kami doon, mga manggagamutin po. Kali spiritual sila. Noong unang dumating po kami doon, binabaliwala lang po siya, tinitignan-tignan lang po siya, taas baba. Hanggang dumating yung time na nagsasalita na po siya, pero baliwala pa rin dahil matagal na po kasi sila sa spiritual. Bali, yung babae, 76 years old na po siya, kumbaga. Kaya yun po yun, tuwing nagpikwento siya, sumasabay lang po siya sa sinasabi. Sabi niya, gawain ko rin po yan, sa tubig lang din po. At hipo lang, gumagaling din po ang mga tao. Yun po yung sabi niya po doon. Pero nung may nagpagamot na po, nakasamahan niya, tinapik lang po niya nawala po yung sakit. Kaya yun po yung tao na yun, naniwala na po sila, unti-unti nang naniniwala hanggang nagsalita siya tapos tinanong, kayo po ba may pumapasok po sa inyo? Sabi po niya sa matanda. Sabi niya, meron pero hindi na kaya ng aking katawan. Bali sabi niya, yung mga anak ko na lang po, sila yung sinasaniban. Sabi po niya. Kaya po tinuro yung anak, tapos kinausap din po naman yung mga anak po niya. Ang sagot po nila, kung ano po yung kalooban po nila, yun po yung masusunod. Yun po yung sabi po nila. Kaya tinitignan lang po namin, pero wala pong pumasok sa mga natatnan po namin doon. Pero tumating yung time na yung mga kasamahan nila may mga sakit. Kaya isa-isa po silang nagpagamot na. Sa isa-isa nagpagamot, binabanggit lang po yung pangalan po nila. Sa bawat banggit ng pangalan, gumagaling na po agad sila. Maging yung pinapasukan, nagkaroon po bigla ng karamdaman, sabi niya, Ama, masakit po yung katawan ko, sabi po niya. Kaya yun po, pininom po niya ng tubig yung babae. Kaya pag inom po niya ng tubig, tapos pinatayo niya hanggang maya bigla pong pinasukan yung babae. At nagpahayag din po siya, sabi niya, nandito siya, makinig kayo sa kanya at pakinggan niyo lahat ng kanyang sasabihin. Sabi po nung
babae na sinalipan. Tapos yun po, paging yung matanda, sabi niya, Ama, masakit na rin yung tuhod ko. Sabi, marami na rin po siyang karamdaman. Hanggang kinalaunan, lahat ng mga gamit niya na sinasabi niya sa panggagamot, sabi niya, gamit ko po ito, Ama, pinapahid ko lang sa mga tao, dinidikit ko lang, gumagaling na po sila. Sabi niya, pero Ama, basbasan niyo po itong gamit ko, sabi po niya. Kaya pinabasbasan ang gamit niya, maging may ibang tao na roon, na linalagpas-lagpasan lang po kami. Nung nakita nilang kagalingan, lahat na po ng mga tao, dinumog na po kami doon. Isa-isa na po sila nagpagamot. Hanggang maging yung pinakahit na, sabi niya, basbasan niyo rin po ako. Nagpabasbas na po sila. Yun po yung nangyari po sa amin sa Manawa. Yun lamang po. Maraming salamat. Ano nangyayari? O ito, ang mga santunin yung mga gamit ng mga at pinili yung isang araw ay sinabi ng shoot kayo ng damit. Sabi ng Ama, ang buhay ko na. Ngayon, ang patay na kalukot. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ano ang suot? Yung dinasuot mo. Dahil gawin mo yan, ako ang bahala sa iyo. Ngayon, sabi mo, ang dala natin, ang lahat ng mga santo, dalay natin. Dahil ang ribulto ay buhay na siya. Tama, hindi? Ngayon, ano ang kanya? Ang mauna natin ang Nazareno. Tapos ang Nazareno, ngayon, ang susunod, yung cross. Magdala tayo ng cross sa gitna. Ang cross, dalawa yan, buhatin nyo na. Dahil siya, ang dyan siya ay namatay. Ngayon, sumunod sa kanya, yung santong bangkay. Dahil ang sabi ng Ama, ang kasaysayan ko, saan naman sinahirap kami sa mga masaya ko, dapat magsabay-sabay yan. Tama, hindi? Ha? Hindi yung alimbawa ngayon ay isang ano lang, ay namatay siya. Ang tanong ko, sabi ng Ama, saan na nagsimula? Dahil yun ang ba yung saysari sa langit? Saan ang simula? Di ba ako nung nagsimula lang ng pinahirapan nila ako? Bakit hindi niyo pinagsabay-sabay? Ngayon lang nangyayari, pinagsabay-sabay lahat para saan siya naghirap hanggang pinako, hanggang namatay. Yun ang posisyon natin. Tama, hindi? Maganda, hindi? Yun ang isa'y galing sa langit. Bakit ako po magsusuot? Yan ang ikaw, ako ay namatay. Ito ang aking espiritu ay nagsasama sa kamatayan. Espiritu, siyang patay ng wangis at ako sumusunod sa kanya. Parang ginamit niya ako ay nababubuhay muli. Amen? O, mabuhay tayo. Akala ko yung nangyari yun, yung gagamitin. Sampul ko lang sa inyo na anak, magpagpag ako, magsuot kayo dahil happiness, dahil buhay na ako, dapat sayang kayo. Ngayon, ano susot nyo? Buhay ko, ano sa lubong nyo? Nagamit nyo ng gamit nyo, katawan pagkagamit nyo, marumi na yung sabi niya. Kailangan ang pagising ko, makikita ko kayo, naka-smile kayo. Ang pangalan ni Jesus, walang posible ay siyang dakilang Ama, siyang tunay na kaligtasan natin. Dakilang Ama, kahit anuman na mangyayari, kapit tayo sa Kanya, siyang tunay nating kaligtasan, wala ng iba. Tandaan ninyo, ang lahat man, ang anuman nararamdaman dito, magtiwala kayo sa sarili nyo at humingi kayo ng tawad. Oras mismo makakatayo kayo dahil kayo rin ang pagaling. Dahil gusto ng Ama, maglinis na tayo ang bawat isa dahil siya ay bababa dito sa lupa. Amen. Siya rin ang magliligtas. Wala ng iba. Kahit anuman ang mangyayari sa Pilipinas, ang Diyos lang kapitan natin. Siya ang bahala sa lahat ng mangyayari dito. Dahil ang Pilipinas ay siyang pinili ng Diyos. Amen. Buhay. O, nakarinig na tayo. Yung kandila ninyo. Kung walang kandila, malitin nila dyan eh. Ha?